So let's go to 1 Thessalonians chapter 4. And today we're going to start with the rapture of the church. So, natang magsugod karon sa may tungod sa sakgaw sa simbahan. So my plan is, by the end of the message, I want to get to the second coming of Christ and then what happens after that. So, humani ini adto na punta sa ganing ikaduha nga pag-anhin ni Ginoong Hesus, iya sa humani ana ug unsa na po isunod nga panghitabo. Because there's a lot of prophecy after the second coming of Christ. Adunay daghan nga gipanagna may tungod sa pagkahuman nga siya niya anhi pag-usab. The Bible speaks of a 1,000-year reign of Christ in the earth. Kaya ang Biblia nagasulti may tungod sa usa ka libo ka tuig nga siya magahari dinhi sa yuta. The Word speaks of a new heaven and a new earth. Unya nagasulti usab mahitungod sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. And eternity forevermore. O din hangtod sa wala na katapusan. How many of you know this life is short? So pila ba kaninyo nahibalo na sayod nga kining kinabuhi-an mo buo ra gyud. We are just passing through. Kay kita mo labay ra gyud niini. We have one small life Usa ra ka gamay kayo nga kinabuhi. to serve the Lord, So mubo ra gyud kayo nga panahon nga din mag-alagad ta sa Ginoo dinhi. to shine the light of Christ. Nga din atong ipadanaag ang kahayag But nga there ni Kristo. is a kingdom coming. Panadunay kining harian nga malabo. And that kingdom is forever. Kanang mga gingharian wala na gayoy pagkatapos. Amen. So let's start with this. 1 Thessalonians 4, verses, let's see here. 16 through 18. 16 through 18. 16 ngadto sa 18. Somebody can read the Messiah if they'd like to. So kinsa may mubasa? Bisaya. Amen. So, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Amen. So, Magapota. Father, I just ask you today, Lord, in the mighty name of Jesus, that you would anoint Pastor Mike and myself, God, that your word will go forth with power and understanding. Lord God, today we depend on the anointing of your Holy Spirit. Lord God, give us wisdom and knowledge as we hear from you today. And let us live a life that looks forward to the coming of our Lord Jesus Christ. It's in Jesus' name, amen. So I want you to consider the promise of God. May tungod sa saad sa Dios. So God promised to send His Son the first time. Ang Dios nagasaad nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak sa unang higayon. Hundreds of years before Christ was born. So dito sa katuig sa wala pa as Ginoong Hesus na himugso. God promised a Messiah.
Ang Dios nagasaad siya may tungod sa Mesiyas. And he fulfilled his promise. Apan iya og iyang gituman kining mao nga saad. And we are experiencing that fruit today. O kita nakasinati niya ng bunga karon. We have salvation today. Aduna kitay kaluwasan karon. We have victory in the cross. Aduna kitay kadaogan dito sa cross. And just as he promised the first coming, Og mao kana ang iyang nga gisaad sa una nga diin iyang gisaad sa una niyang pag-anhi. he promised that he will come again. Og siya nagasaad usab nga din siya moanhi pag-usab. Now think about the difference between the first and second coming. Sa atong pamalandungan ang kalahian sa una nga pag-anhi o sa ikaduha nga pag-anhi. The first time he was born in a manger. Sa unang higayon nga siya mianhi, nahimugso siya ngadto sa pasungan. He came as a babe in a manger. So siya ni tungha nga diin ingon nga sa kabibi kaning bata dito sa pasungan. He allowed himself to be crucified. Iyang gitugutan ng iyang kaugalingon nga igalansang. He humbled himself to the point of death. Og iyang gipaubos og nagkamasinugtanon siya bisan pangadtos kamatayon ng iyang kaugalingon. And he suffered for the sin of the world. Og siya ni antos tungod sa sala sa tibuok kalibutan. He came as the gentle Lamb of God. Siya mianhi ingon nga diin siya kordero sa Dios. But the second time, Pansay kadong higayon, he will come as the Lion of Judah. siya moanhi ingon nga usa ka leon sa Huda. He will not come to lay down his life. Nga dili siya moanhi aron nga iyang nga po nga iula ang iyang nga kinabuhi. He will come in the glory of his Father. So siya moanhi uban sa dakong himaya sa iyang amahan. He will come to judge the world in So righteousness. siya moanhi aron pagahugpan ang kalibutan diha sa pagkamatarong. And that's what we're looking at today. Ug mao kana ang ato nga gitan-aw karon. Because when Christ returns, Tungod kay si Ginoong Hesus mo balik, the Bible said out of his mouth goes a two-edged sword. ang Biblia nagasugid nga gikan sa iyang baba mo gawas ang kining espada nga duhay sulab. And that with it he will strike the nations. Ug diin iya nga ihambak diha sa kanasuran. So we'll come back to the second coming later. But now let's look at the rapture of the church. So karon ato ta sa pagsakgaw sa iglesia o So simbahan. what we read, this is the next step for the believer. So kani ato nga gibasa ang mao ni kaduha nga diin tingkap sa mga magtutuo. This is our blessed hope Ug mao kini ang ato nga kining dako kayo nga paglaom. that we know Christ will come for us. Nga nasayod kita nga si Ginoong Hesus motungha pag-usab para kanato. Now, what is the rapture of the church? So unsa man gyud ay kini nga sakgaw sa simbahan. Very simply put, So usahan kini kay ano nga punto. it is the resurrection. Kini siya gitawag og pagkabanhaw. It says here, the dead in Christ will rise first. So nagingon diri nga ang mga nangamatay nga naa kang Kristo sila mo mangon pag una. Now, what does the Bible mean here by resurrection? So unsa man ang gipasabot gyud sa Biblia niya nang pagkabanhaw? Because we know that to be absent from the body is to be present with the Lord. So kay kita nasayod nga kung wala kita nining gawasa kauban kay kita sa Dios. If you die today, your spirit will go to heaven. Kung ikaw mamatay karon ang imong espiritu mo sa langit. So what does that mean? The dead in Christ will rise first. So mao kana ang gipasabot nga diin ang una nga mo bangon katong nangamatay diha kang Kristo. He's talking about the resurrection of the body. Kani siya nagapasabot may tungod sa pagkabanhaw sa lawas. See, your spirit will go to heaven, Kaya ito mga tinda nga din ang atong espiritu, kung mamatay ta mo ato gayud sa langit. but your body goes in the ground. Apan ang atong lawas, maabta sa yuta. And Jesus Christ rose bodily from the grave. O sa Ginoong Hesus, siya kining nabanhaw, uban ang iyang lawas, gikan sa lubong. It was not just a spiritual thing, it was a physical resurrection from the dead. So dili lamang kato nga kining usa ka espirituhanon nga butang, kundi lawas nun gayon. He told Thomas,
touch my side and my hands. Giingnan niya si Tomas nga din hikapa ang akong kilid o ang akong kamot nga inagian sa bangkaw o sa lansang. Because a spirit does not have flesh and bone like you see that I have. Kaya na hibalutang ang espiritu wala gayud kini dugo o bukog o unod na din sama sa itong makita. Jesus Christ is resurrected in glory. So si Ginoong Hesus siya binanhaw diha sa himaya. Even now, he has his glorified body. So bisan karon adun na siya idawat kini mahimayaon nga lawas. And when the rapture happens, Og sa diha nga ang sakgaw mahitabo na, we will get our glorified body. kita usab makabaton ni anang mahimayaon nga lawas. A body that will never die, Kanang nga lawas nga dili na gayud mamatay. that never has pain, Wala na di na mobatik aguroy. that never grows old. Nga dili na gayud magulang. It will be a glorified Kay body. kani siya mahimayaon naman nga lawas. It says, the dead in Christ will rise first. Kung nangingon siya nga ang mga nangamatay nga naa kang Kristo sila muuna sa pagbangon. But then it says, we who are alive and remain will be caught up with them to meet the Lord in the air. So nangingon usab siya nga katong mga buhit pa nga naa kang Kristo sila usab pagagawon mo makitagbo sa Dios ngadto sa kawanangan. Now, how does that resurrection apply to you if you are alive at the time of the rapture? So sa unsa man kini nga paagi nga din mahitabo diha kanimo kung ikaw buhi pa nianang panahon na sa panahon sa pagsakgaw. The Apostle Paul said in 1 Corinthians, we shall be changed. Siya ang apostoles nga si Pablo diha sa unang Korinto nagasulti nga din kita mga usab. In a moment, Diha lang sa usa ka takna. in the Usa ka gayon. twinkling of an eye, Diha sa usa lang ka pagpamilok sa imong mga mata. at the last trumpet, Sa pagkadungog nimo sa katapusang tingog sa trompeta. that's what will happen to all who are alive at that time. Kung mao kana ang mahitabuon niya sa tanan nga mga buhi pa ni anang panahon na. We will be changed into our glorified body. Kita mga usab niya ngadto na pag-alid-anda sa lawas nga mahimayaon. So that's really the rapture of the church. So kana siya tiyon nga ang sakgaw mahitabo sa simbahan. Jesus said, I will come and receive you unto myself. Og naingon si Ginoong Hesus, og ako mo anhi at dawaton ko kamo kung kaugalingon. Now, it says in verse 18, therefore, comfort one another with these words. Versikulo 17, di busa pag payay kamo ang usa sa usa o pag dinasikay kamo tungod ni. Now, why does he say to comfort with these words? So nga ningingon siya nga din pag dinasigay kamo o paglinipay ay nining Because in this life, we have tribulation. tungod kay niining kinabuhi aduna kayo yung mga pagkasakitan. No matter how good your life is, So wala kini magbase og sa magyud maayo ka og imong kinabuhi karon. it does not compare to the glory of heaven. Dili kini kakumpara katandi sa himaya unya nga ipadayag dito sa langit. This is the blessed hope of the Christian. So mao kini ang dako kang magiginalauman sa mga Kristohan. This is the comfort of our soul, Og mao kini ang kalipay sa atong kalag. that Jesus will come for us. Nga si Ginoong Hesus moabot para kanato. And if it doesn't happen before we die, then we will go to Him. Praise God. So ug kana di pa man mahitabo unya sa di pa ta mamatay o mahitabo man importante natas Ginoo. So the prophetic word gives comfort to the soul. So ang gipanagna nga pulong kini siya makapalipay sa atong nga kalag. Now, another major prophetic event So usa na pod ka kanang dako nga kining panghitabo. is the Great Tribulation. Kini siya mao ang gitawag nga dako nga kasakitan. In Matthew 24:21, Sa Mateo 24:21, Jesus said, si Ginoong Hesus miingon, there will be
great tribulation like there's never been and ever will be again. Ingon si Ginoong Hesus nga aduna unyay moabot nga dako kay kasakitan nga sukad wala pa kini mahitabo og sukad nga kini manghitabo. And the book of Revelation describes the judgment of God. Sa libro sa pinadayag kini siya gipasabot mahitungod sa paghukom. So what is this great tribulation? So unsa man gyud di ay kining dako nga kasakitan? This is a time of God's wrath being poured on the earth. Mao kini ang panahon nga diin ang kapumot sa Dios igay yabo sa kalibutan. On a world that has rejected the gospel of Sa Christ. kalibutan nga diin nagasalikway sa mayong balita. It is a time before the second coming of Jesus So kini Christ. siya panahon nga sa dili pa moanhi pag-usap si Ginoong Hesus. And the Antichrist will rise to power. O ang Antikristo siya mo barog ang sayang gahom. The Bible calls him the man of sin. Ang Biblia nagasulti ug nagatawag mahitungod niini siya ang tawo sa sala. And it says that the world will worship him. Og nagingon nga og ang kalibutan musimba kaniya. He will conquer the nations. Og iyaha nga din iyaha nga buntugon ang kanasuran. And he will seduce the world. Og din iyaha nga din libungan ang kalibutan. Now, I want to show you something interesting about the Great Tribulation. Let's go to Revelation chapter 13. I want to show you, because the Bible clearly teaches that the church is not appointed to the wrath of God. So klaro kayong Biblia nga ang simbahan wala ni siya agitagana alang sa kapungod sa Dios. But there will be people saved during the tribulation. Og apan aduna pay mga tawo nga di maluwas sa panahon nga naa ang kasakitan. God's mercy is still extended all the way until the second coming of Christ. Kaya ang pagkamaluloyon sa Dios nagpadayon pa bisan pa sa kining anhi pag-usap ni Ginoong Hesus o human ini. Now let me show you this. Revelation 13 verse 7. Now this speaks of the Antichrist, the beast. And it says, it was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. Verse 8. All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the earth. Sa versikulo 7, siya gitugutan usab sa pagpakigubat batok sa mga balaan o sa pagdaog kanila o kaniya gihatag ang kagahom aron iyang pagabutan ang tanang kabanayan o katawhan o pinulungan o kanasuran. Utso, o ang tanang nagapuyo sa yuta magasimba kaniya, tanan sila kinsang mga ngalan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, wala may sulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay nga kordero. So it says in verse 7, the Antichrist, the beast, makes war with the saints. So gitagaan siya o kani kahigayunan nga din siya makigubat batok sa mga balaan. I'm trying to show you there will be people saved during the tribulation O period. ako nga ipakita kaninyo nga doon na paghahapoy mga taong maluwas bisan pa sa panahon sa kasakitan. This is God's mercy. Kini siya gitawag tungod sa dakong kaluoy sa Dios. But those people will then suffer the persecution of the Antichrist. Kung kini mao nga mga tao sila mo sinati kayon o kasakitan. See, you can't have a false doctrine that there's no mercy during the tribulation. So usa ka kining butang nga dito siguro madunggan nga din dunay doktrina nga mayroon wala nay kining kaluoy sa paghuman sa audihan ng mao nga kasakitan. We want to be right with God now. So kinahanglan nga din anaata sa barog sa tubangan husto at tubangan sa Dios. But even for those who weren't ready,
apan bisan pa kanila nga diin sila andam. they will still have an opportunity to come to Christ. Apan aduna gyapon sila kahigayunan nga diin sila makaduol diha ni Kristo. Amen? So, it says, all the world will worship Him, the ones whose names have not been written in the book of life. So ngayon diri nga sa bersikulo so ugang tanang nagapuyo sa yuta magasimba kaniya tanan sila kinsa mga ngalan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi. Now, there's also 144,000 of the Jewish nation who come to Christ during the tribulation. O aduna po'y 144,000 kalibo nga diin ni ana kaduol kang Hesus Kristo sa panahon sa dako unyang kasakitan. And the Bible says God will mark them and protect them during that time. O ang Dios nagayon nga diin og siya maghatag kanila og marka og magaproteksyon ngadto kanila. There are also two witnesses that rise up and preach the gospel. Adunay duha ka mga saksi nga diin sila mobangon, mobarog og diin magawali sa maayong balita. And then Revelation 14 verse 6 and 7. Here we see angels of God preaching the gospel during the tribulation. So, Revelation 14 verses 6 and 7. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and springs of water. Versikulo 6, og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ang adtos mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran o kabanayan o pinulungan o katawhan. I want you to see God's mercy. So gusto ko nga makakita mo nga ang Dios naayap pa'y kaluoy. The Antichrist is ruling the world. O si Antikristo nga din siya dumala sa kalibutan o mihari. At this time, bloodshed covers the earth. O ang kining anang nga higayuna ang dugo nga diin mobanaw motapon diha sa yuta. The grass has been burned up. O diin ang mga sakbot, mga sunog. The waters are turned to poison. O ang mga tubig so, makahilo, makadaot na. And the wrath of God is being poured out on the earth. O ang kapungot sa Dios niya na gabukbo sa kalibutan. But even in the midst of that, Panbisan pa sa taliwala niya na God even sends angels apan ang Dios siya magapadala paghihapog mga manulunda. to fly through the air and preach the O everlasting din gospel. magalupad sa kawanangan aron na din magamantala sa walay katapusang maayong balita. And their message is to fear God and to give glory that is due to His name. O ang mensahe nga ilang igasulti nga din pagkahadlok kamo sa Dios o paghatag kamo himaya nga atang sa iyang ngalan. Because the Antichrist will cause all to receive a mark in their right hand or their forehead. Tungod kay ang Antikristo siya magasugo nga din pagamarkahan sa ang mga tao sa agtang man o diin sa tuong kamot. And if you refuse that mark, you will be killed. O ang tanan nga diin dili mo sugot nga pagamarkahan sila pagapatsyo. There is no buying or selling. Wala na gayoy kining pagpamalit o di pagpamaligya. But if they receive the mark, they will have eternity in the lake of fire. Apan sila nga diin makadawat sa marka o mudawat sa marka, sila mapunta na gayon ngadto sa linaw nga kalay. The tribulation is like hell on earth. Ang kining dakong kasakitan sa may kini sa kining sa kalisdanan ni Berto nga naa diri sa kalibutan. And this will come. Kini siya magapot. That's why we want to be ready now for our Lord Jesus Christ. Ug maknay rason ang hinungdan nga kinahanglan kita andam para sa atong Ginoong Hesukristo. So, we talked about the rapture.
So nagasulti ta may tungod sa kaning sakgaw the Great Tribulation. ug sa dakong kasakitan. Now let's talk about the second coming of Jesus Christ. Karon adto ta sa ikatulo, may tungod sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. So Revelation 19 verses 11 through 16, if someone would read Messiah, 11 hangtod 16. Praise God. So kapitulo 19, 11 ngadto sa 16. Amen. Saan? Mm. Nakita ko nga naabli ang langit o dito may puting karayo. Ang nagkarayo ini ginanag kasaligan o matuod o diha sa katarong. Naghukom siya o nakigubat. 12, sama sa siga sa karayo ang iyang mata o may daghang korona diha sa iyang ulo. May nahisulat kaniya ng ngalan o siya lamang ang nakailay ini. 13, nalukop sa dugo ang iyang listi o ginandan siya ang pulong sa Diyos. Ano na mga kasakton? 16. 10, 14, nasunod niya ang sundaluhan sa langit nga nagkabayo o mga puting kabayo o naglistik puti o limpyong lino. 15, bigula ang iyang iyang bakba ang hait nga espada nga gamiton niya pagdutog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayon og puno niya ang ubas diha sa putanan. Puno niya ang ubas diha sa putanan makapumot sa Dios nga labing gamhanan. 16, niya sa biski niya o sa iyang paa nagsulat ang ngalan hari sa hari mga hari o Ginoo mga Ginoo. Praise God. So this is the second coming of Jesus Christ. So kini siya mao ang kaduhang pag-anhi ni Kristo. This is when Jesus will physically return to the earth. So mao kini ang panahon nga diin si Ginoong Hesus mubalik sa kalibutan nga diin uban makita gayud sa lawas. Now, very clearly, this is at the end of the tribulation period. So klaro kayo nga kini siya human sa dakong kasakitan. Jesus said in Matthew 24, after the tribulation of those days, you will see the Son of Man coming in the clouds of heaven. Sa Kapitulo 24 sa Mateo nagingon dito nga human sa dako unya nga kasakitan ang anak sa tawo moapod. And even here in Revelation, it's at the end of the tribulation Og diri period. sa pinagdayag nagingon human sa dakong kasakitan. So this will be the moment that Christ comes to put down every authority in the world. So mao kini ang panahon nga diin si Ginoong Hesus siya moanhi unya iyaha nga diin ibutang ang at magdala siya sa tibuok gayud nga awtoridad diri sa kalibutan. The Bible says the heavens open, Ang Biblia nagasulti nga diin og ang kalangitan maabli. and behold a white horse. Og tan-awa ang usa ka puti nga kabayo. And he is faithful and true. Og siya gitawag nga diin siya kasaligan og matuod. His name is the Word of God. Ang iyang siya gitawag sa pangalan nga mao ang pulong sa And it says he will make war with the nations. nagingon siya nga diin og iya nga og siya makig-away sa kanasuran. He's going to put down all authority in this world. Og iyaha nga diin gunupon ang tanan nga diin mga awtoridad ug kagahom ni And he will kalibutan. set up his throne in Jerusalem. Og iyaha ipahiluna ang iyang trono dito sa Jerusalem. And he will rule and reign for 1,000 years. Og diin siya magadumala ug maghari sulod sa kalibo ka tuig. Now, when this moment happens, there will be no more opportunity for salvation. So sa diha nga diin kini mahitabog na wala na gayon kay gayunan pa para sa kaluwasan.
it says in righteousness he judges and makes war. O din, nagingon siya diha sa pagkamataraw og iyang nga kining pagahukman o uban sa pagpakiguba. And it says he treads the fierceness of the wrath of Almighty God. O din siya dala niya nga dako na niya nga kining kapunot sa Dios. So for Christ, this is a moment of absolute victory. So diha kang Kristo anaa dayoy dako nga kadakugan. Now it says the armies which are in heaven will follow him on white horses. Og nangingon usab nga diin ang mga kasundaluhan sa kalangitan sunod kaniya. Now remember, we've already been caught up to meet the Lord in the air. So ato nga kinahinumduman nga kita ni ana ang simbahan siya gisakgaw na dito aron makitagbo sa kawanangan. So I believe this is the armies which are in heaven. So ako nagatuo nga diin kini mao ang mga kasundaluhan nga gitawag nga langitnon. We will have a front row seat to the second coming of Christ. Aduna unya kita mga lingkuranan dito sa iyang trono sa ikaduhan niyang pag-anhi. We will get to witness that great victory. Kaya din kita mahimo mga saksi na nandako unya nga kadaugan. Now, for the rest of this message, I want to focus on what happens after the second coming of Jesus Christ. So sa katapusan nining mao nga mensahe, so mo tuta sa mo focus ta ngadto sa unsa may mahitabo panghitabo human sa iyang ikaduhang pag-anhi. The first thing we see, and some of this I'm not going to read for time's sake, but if you want to look later at verses 19 and following, we see the false prophet and the Antichrist cast into the lake of fire. So diri ato makita ang din Antikristo o din ang mini nga propeta nga din sila igatambong ngadto sa linaw nga kalayo. Now, let's go to Revelation chapter 20 verse 1. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1. So it says, I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. Verse 2, he laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Og unya akong nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda nga sa iyang gamot diha ang Yahweh sa bungaw sa kahilanman nga walay kinutuban ug ang usa ka dakong taligala. Dos, og iyang idakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao ang Yawa og si Satanas, og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. So, at this moment, Satan will be bound for 1,000 years. So, ani nga panahon na si Satanas siya gigapos na sulod sa kalibo ka tuig. And this begins a year or 1,000 years of the perfect reign of Christ on the earth. Og dinhi magasugod ang himpit na gayon nga diin paghari ni Ginoong Hesus dinhi sa yuta. Now let's read that in verse 4. If someone would read verse 4 in the Messiah. Kisay mo basa bersikulo 4. Sahod, Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 4. O niya, nakita ko ang mga trono o ang mga naglingkod ini nga gihatagan o gahom sa paghukom. Nakita ko sa ang mga kalag ni atong pangututan tungod sa pagsanyaw nila sa kamatuoran nga ginadayag ni Jesus o tungod sa pulong sa Dios. Wala sila musimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila magkabatik sa ilang agkang o kamot sa tinaan na mutunaan sa mananap. Nabanaw sila o naghari uban kang Kristo sulod sa kalibong katoy. It says at the end, they lived and reigned with Christ for 1,000 years. So diri sa tumay nga bahin nagingon og sila nangabuhi ug diin sila naghari kauban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. This speaks of the church. Kini siya nagapasabot may tungod sa simbahan. We will live and reign with Christ during the millennial reign. Kita mabuhi kauban ni ug kauban na ni Ginoong Kristo sulod niya ng usa ka libo ka tuig. In Revelation 1, the Bible calls us kings and priests unto God.
Sa kapitulo 1 sa pinadayag, gitawag kita og mga hari o mga pari diha sa Dios. In Revelation 2, Jesus said, "To the one who overcomes, I will give power over the nations." Sa kapitulo 2 nagasulti si Ginoong Hesus, sila nga nagmadaugon maghatag siya og gahom. So the Bible speaks of us having a place in the kingdom of God. So ang Biblia nagasulti nga din aduna gayud kitay dapit diha sa kingharian sa Dios. The prophet Isaiah said that the lion would lay down with the lamb. Og sa sulat ni Isaias nagaingon dito nga magkahiusa na ang leon ug ang mga karnero. So there's a perfect peace in the world. So aduna nay hingpit gayud nga kalinaw diha sa kalibutan. And Jesus rules by the word of his mouth. Diin si Ginoong Hesus pinaagi sa iya nga pulong nga diin siya magadumalan. Now, verse 7 says, "When the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison." Verse 8, "And will go out to deceive the nations which are on the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose numbers is the sand of the sea." Verse 9, "They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them." Versikulo 7, "Og ining katapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Utso, ug mubuhat siya aron sa pagpahinsalaag sa mga nasod nga naa sa upat ka tumoy sa yuta, sa Gog ug sa Magog, sa pagpatakbo kanila alang sa pakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon o balas sa dagat." Now, Satan is released from his prison. So ani nga higayon na si Satanas pagabuhian gikan sa bilangguan. And the Bible said he goes to deceive the nations. O din, adto siya aron sa paglimbong sa kanasuran o sa kalibutan. And they gather together to make war against the Lord. O din iyang pagatigumon ang iyang mga nalimbungan o din makigbatok sila o kigubat batok sa Dios. It says in verse 9, they went to the camp of the saints and the beloved city, and then fire came down from God out of heaven and devoured Sa them. bersikulo 9 nagingon, og mitunga sila ngadto sa halapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang siyudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga migunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Now, verse 10, we see the final judgment and destination of Satan. Sa ato makita diri sa bersikulo 10 ang din dangatan ngayon nga din diha sa kinabuhi sa yawa o ni Satanas ining panahona. I want someone to read verse 10. So kinsay mabasa bersikulo 10. Moses, ang yawa nga naglimbong kanila ng kampong usab ngadto sa linaw nga kalayo o asupre Ruben kampong ang mananap o ang bakakong propita dito sakiton sila adlaw o gabi hangtod sa kanaturan. This is Satan's final judgment. So mao na kini ang katapusan gayud nga kining paghukom diha ni Satanas. And it says he will be tormented day and night forever. Og din siya tambong ngadto sa linaw nga kalayo og din siya pagasakiton adlaw ug sa gabi. Don't ever forget the devil is a defeated foe. So ayaw gyud kalimot nga diin ang yawa siya na ang peligro nato nga kaaway. You have the promise of heaven. Aduna kamoy saad gikan sa langit, alang sa langit. But he has the promise of hell. Apan siya adunay saad para sa impierno. So you can see there's a lot more that happens after the second coming of Christ. So diri nato makita nga daghan pa day kay mga panghitabo human sa ikaduha niyang pag-anhi. Now the next thing the Bible mentions is the great white throne judgment. So sunod nga din gisulti o sa Biblia diri ang usa ka dako nga ug maputi nga hukmanan ni Kristo. Now this is the judgment of the wicked. Kini siya mao ang hukmanan
sa mga makasasala o sa dautan. The Bible says death and hell will stand before God. Ang Biblia nagsulti nga din ang kamatayon o ang Hades mubarog atubangan sa Dios. And those whose names are not written in the book of life will be cast into the lake O of fire. ang tanan nga din pangalan wala masulat diya sa libro sa kinabuhi, sila igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Now these people have already been suffering in hell. So kini mao nga tao magaantos kayo diha sa inferno. But now they are officially being judged before God. Apan aduna gayoy kining paghukom diha atubangan sa Dios unya. That's the great white throne judgment. O mao kini ang gitawag nga ang dakong hukman ang maputi nga trono sa paghukom sa Dios. Now, Revelation 21 verse 1. Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Sa uno, o sa 21, versikulo 1, ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman, ug ang dagat wala na. Now, if you read this whole chapter, chapter 21, in your own time, it speaks of the new heaven, the new earth, and the new Jerusalem. Kung naamni mga panahon, kung inyong hudto ni pagbasa nagahisgot kini may tungod sa bagong langit ug bagong yuta ang kapitulo 21. It speaks of the streets of gold. So kini siya nagasulti may tungod sa agianan nga bulawan. Now let me show you this. It says in verse 4 that God will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Sa versikulo 4, og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na. This is the promise that we have. Ug mao kini ang saad nga ani ang kanato. And it says in verse 3 that we will be God's people. Sa versikulo nakasulti nga din kita iyahang mga katawhan. That God will dwell among us. Nga ang Dios magapuyo uban kanato. Amen. Now, look at the glory. Verse, where is it here? Verse 23. The city had no need of the sun or the moon to shine, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. Amen. Sa versikulo 23 sa 21, ug ang syudad wala na magkinahanglan og adlaw o bulan sa pagdan-ag ganiya, kay ang himaya sa Dios mauman ang iyang kahayag, ug ang iyang suga mauman ang kordero. So the glory of God lights up all of heaven. Himaya sa Dios mao'y magadanag sa tibuok kalangitan. There's no need for the sun. Wala nang kinahanglan sa kayag sa adlaw. There's no need for the stars. Wala nang kinahanglan sa danag sa kining bituon. The Bible says there is no night there. So dito ang Biblia nagasugid nga dito wala na kayo'y kangit-ngit o gabi. But the glory of God illuminates it. Og ang himaya sa Dios mao na ang magadan-ag niini. And the Lamb is the light thereof. Og ang kining kordero og ang mao nay suga niini ang iyang kahayag. You know, the Bible says God is light, and in Him there is no darkness. So ato nga nasa ang Biblia nagsugid nga diha kanina mao naay kahayag og wala na gayoy kangit-ngit. The first thing God created was light. Ang unang butang nga din gibuhat sa Dios gimugna kahayag. Jesus said, I am the light of the world. Sa Ginoong Hesus nagaingon, ako maong kahayag sa kalibutan. If you follow me, you will not walk in Kung darkness. magasunod ka mo kanako, di na ka mo magalakaw pa diya sa kangit-ngit. We're not going to the city of darkness. Dili na kita mag-anha diha sa siyudad sa kangit-ngit. We're going to the place where the Lamb is the light thereof. Maana na kita sa dapit nga din ang kordero mao na siya ang kahayag magadan-ag sa mga dapit. Amen. Just a couple more verses. Revelation 22 verse 1.
And Nadayag 22:1. he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Verse 2. In the middle of its street and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaf of the tree were for the healing of the nations. Yeah, verses 1 and 2. Uno, unya iyang ipakita na nako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi, nga matinaw murag kristal, nga nagagula gikan sa trono sa Dios ug sa trono sa Kordero. Dos, lata sa taliwala sa kadalanan sa syudad. Usab, sa masigkadaplin sa suba, diha ang kahoy nga nagahatag sa kinabuhi, nga may napulog duha ka matang sa mga bunga, nga nagapamunga matag bulan, ug tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran. So we have the water of life So aduna kita tubig sa kinabuhi. that proceeds from the throne of God. Nga din kini siya anaa sa trono sa Dios. And it says the tree of life. Ang nagingon siya diri og ang kahoy sa kinabuhi. Remember that tree from the Garden of Eden? So atong hinumduman ang kahoy nga didto sa tanaman sa Eden. We will partake of that fruit in heaven. O kini siya di panalipdan ang mao nga We will partake of that o din fruit. kita makabaton ni anang mao nga bunga didto niya sa langit. Now it says that we will serve God. And then verse 4, they will see his face, and his name will be on their foreheads. Verse 5, there shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Versikulo 4, sila magsudong sa iyang nawong ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang. Ug didto wala nay gabi ug sila dili na magkinahanglag kahayag sa suga o sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag ug sila maghari hangtod sa kahangturan. It says we will see his face. So nagingon diri, kita makasudong na diha ni sa atong Dios nawong sa nawong. Remember, God told Moses, no man can see my face. Atong and live." hinumduman ang isulti sa Dios kang Moses, walay tawo nga makakita ngadto sa Dios. In this old body, we could not look on the face of God. Makakita man sa iyang lawas pero dili ka makasud-ong sa iyang nawong tungod kay mamatay ta tungod sa iyang himaya. But on that day, we will see his face. Apan ni ana unyang adlaw kita makasud-ong na sa nawong sa atong buhi. Amen. The last verse, Revelation 22, verses 20 and 21. The very Pusang last. bersikulo 20 ngadto sa 21. If someone would like to read this, we'll be closing. Kinsay mo basa? 21. Siya nga maoy matuod ni tanan nag-ingon, muralik kayo ako sa limanugay. Naot ka unta. Naot ka unta. Dali na Ginoong Hesus. Mag-uban sa tanan ang grasya sa Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Jesus Christ said, I'm coming quickly. Sa Ginoong Hesus mingon, og ako moanhi sa madali. I don't know your trials today. O ako masayod unsa may pagsulay nga imong sa gubang karon. I don't know your fears, Wala ko makabalos unsa imong mga pagkahadlok your financial need, o imong salapianon nga mga panginahanglan your physical need. o sa imong lawasnan nga mga panginahanglan. But there's one thing we all have in common. Apan usa lang kabutang nga diin kumon natong tanan. We have a kingdom prepared for us. Aduna kitay gingharian nga giandam para kanato. Our job now is to be faithful. Ang atong trabaho karon mao kanang pagkamatinud-an. Our job is to walk in the truth, Ang atong trabaho, atong buhaton karon kanang maglakaw ta diha sa kamatuoran. to love God now, Nga diin maghigugma sa Dios karon. to repent and be right now, Nga maghinulsol karon. and to know the goodness of God now. Nga diin masayod diha sa pagkamaayo sa Dios karon. Because God has a promise for tomorrow. Kaya Dios aduna say saad para sa tong ugma. Amen?
So this is the blessed hope, and that's really what's my goal today, was to show you there's so much more even after Jesus Christ comes again. So diri nato masayran ay nga di bisan pa human sa pag-anhin ni Ginoong Hesus sa ikaduhang higayon, aduna pa diay daghang mga panghitabo. Amen. So I'll have Pastor Mike close, and as we close the service, I encourage you today, search your heart. Are you right with God? Are you ready for the coming of Christ? Are you ready now to see Jesus Christ if He comes back for His church? Amen? So andam na ba kita karon nga mosugong sa naong ni Ginoong Hesus. So diha sa ato mga kinabuhi, wala pa may tribulation, great tribulation, dako nga kasakitan, pero ato dahil nang hinumduman, bigsa pa nang higayon na pagyapoy mga tao maluwas.